Kung gusto mong maunawaan kung bakit ang isang lindol na tumatagal lang ng ilang segundo ay kayang baguhin ang buhay ng milyon-milyong tao, pakinggan mo ang kwentong ito. Noong isang araw sa Venezuela, ang karamihan sa mga mamamayan ay nasa loob ng kanilang mga tahanan. Nanonood ng FIFA World Cup, nagdiriwang ng pambansang holiday, natutulog, nagluluto, nagtatrabaho. Ordinaryong araw, ordinaryong buhay. Pero sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng iyon ay nagbago. Hindi lang isang lindol ang tumama. Dalawang makapangyarihang lindol na naganap sa loob ng 38 segundo ang nagdulot ng isa sa mga pinakamapaminsalang kalamidad sa kasaysayan ng Venezuela sa loob ng mahigit isang siglo. Mahigit 1,000 katao ang namatay. Libo-libo ang nasugatan. Mahigit 100,000 ang nawawala. At ang tanong na itinatanong ng lahat, bakit dalawa? Bakit magkasunod? At bakit ganon kalala ang pinsala? Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Simulan natin sa eksaktong nangyari. Noong Hunyo ng taong ito, maraming Venezuelano ang masaya at walang alalahanin. Bakit? Dahil ang karamihan sa mga opisina at paaralan ay sarado. Dahil sa isang pambansang holiday. Ibig sabihin, mas maraming tao kaysa karaniwan ang nasa loob ng kanilang mga tahanan, mga apartment, mga hotel, at mga establishmento. At marami sa kanila ay abala sa panonood ng FIFA World Cup sa kanilang mga telebisyon. Masaya, komportable, ligtas sa akala nila. Pero noong 6:04 ng hapon, ang kurso ng araw ay biglang nagbago para sa milyon-milyong residente ng bansa. Isang magnitude 7.2 na lindol ang tumama sa hilagang bahagi ng Venezuela. Ayon sa mga seismolohista ng US Geological Survey o USGS, ang epicenter ng lindol ay matatagpuan sa humigit kumulang 23 kilometro sa timog-silangan ng bayan ng Yumare sa estado ng Yaracoy at malapit sa lungsod ng Carabobo State. Ang lindol ay naitala sa lalim na mahigit 20 kilometro sa ilalim ng lupa. Sa loob ng ilang segundo, ang mga lumang gusali ay nagsimulang gumuho. May mga bitak sa mga apartment at bahay. Ang mga residente ay tumakbo palabas para iligtas ang kanilang sarili. Sa ilang lugar, ang mga dingding at kisame ay bumagsak at ang iba ay nakulong sa loob ng mga elevator at basement parking areas. Nakakatakot, pero sa akala ng marami, tapos na ang pinakamasama. Pero narito ang bagay na nagpabago ng lahat at nagpagaling ng sitwasyon mula sa masamang patungo sa katastropiko. Pagkatapos ng unang lindol, habang ang mga tao ay nagsisimula palang lumabas ng kanilang mga tahanan, habang ang iba ay nagsisimula palang huminga ng maluwag, 38 segundo, iyon lang ang lumipas. At pagkatapos ng 38 segundo, noong 6:05 ng hapon, isang pangalawang lindol ang tumama at ang pangalawang lindol na ito ay mas malakas pa kaysa sa una. Magnitude 7.5. At hindi lang iyon, ang pangalawang lindol ay mas mababaw pa. May lalim na 10 kilometro lang sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, ang pagyanig sa ibabaw ng lupa ay mas matindi, mas marahas, mas mapanira. Ang siyam ng mga gusaling nakaligtas sa unang lindol ay muling yumanig ng mas malakas. Ang mga taong nagsisimula palang tumakbo palabas ng kanilang mga tahanan ay muling nagulat ng pangalawang lindol na ayon sa mga eksperto ay isa sa mga pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Venezuela. Ang mga nakatayo sa labas ay napilitang lumuhod sa lupa o kumapit sa mga poste habang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa ilang gusali, ang mga hagdan ay bumagsak habang ginagamit ng mga tao para bumaba. Marami ang nahulog, marami ang nabaon. Ngayon, pag-usapan natin ang tanong na siguradong nasa isip mo. Bakit dalawang lindol? Bakit magkasunod? Ayon sa mga eksperto, ang kaganapang ito ay tinatawag na seismic doublet. Ito ay isang bihirang pangyayari kung saan ang dalawang malakas na lindol na halos magkapantay ang lakas ay nagaganap sa parehong lugar sa loob ng napakaikling panahon. Pero bakit nagaganap ang ganitong uri ng lindol? Ayon sa mga eksperto, ang Venezuela ay matatagpuan sa hangganan ng Caribbean Plate at South American Plate.
Ang dalawang tectonic plates na ito ay patuloy na nag-geser sa isa't isa sa loob ng milyon-milyong taon. Sa paglipas ng panahon, ang napakalaking puwersa ay naiipon sa pagitan nila hanggang sa biglang bumagsak ang tensyon at nagdudulot ng isang makapangyarihang lindol. At ayon sa mga eksperto, ang unang lindol na may magnitude 7.2 ay malamang na nag-trigger ng paggalaw ng isa pang bahagi ng fault system na nagdulot ng pangalawang lindol na may magnitude 7.5. Sa loob ng 38 segundo, isang lindol ang nagdulot ng isa pang lindol sa loob ng 38 segundo. At ang resulta ay isang kalamidad na hindi pa nakikita ng Venezuela sa loob ng mahigit isang siglo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga eksena ng takot at kaguluhan na naranasan ng mga biktima sa sandaling tumama ang pangalawang lindol. Sa mga mataas na apartment building, ang malakas na tunog ng nagbabasag na konkreto ay maririnig, habang ang mga bintana ay nagkakabasag isa-isa. Ang mga residente na nakapaglabas na pagkatapos ng unang lindol ay napilitang lumuhod sa lupa o kumapit sa mga poste habang yumanig muli ang lupa. Sa isang residential complex sa Chacao District, isang bahagi ng gusali ay ganap na gumuho ilang segundo pagkatapos ng pangalawang lindol. Ayon sa mga nakaligtas, may mga taong tumalon mula sa mas mababang palapag para makaligtas, habang ang iba ay nanatiling nakulong sa loob ng kanilang mga apartment dahil ang mga pinto ay nadikit sa istruktura ng gusali at hindi na mabuksan. Sa Los Palos Grandes, isang pamilya ang nanonood ng FIFA World Cup nang magsimulang gumalaw ang kanilang telebisyon at magsimulang mahulog ang mga bagay mula sa mga istante. Habang bumababa sila sa hagdan, narinig nila ang malakas na ugong mula sa katabing gusali na sinundan ng makapal na ulap ng alikabok na mabilis na lumukob sa buong kalye. Sa mga opisina na bukas pa rin noon, maraming empleyado ang nagtago sa ilalim ng kanilang mga mesa, habang ang iba ay tumakbo palabas. Hawak lang ang kanilang mga cellphone at pitaka. Sa Simon Boulevard International Airport, ang mga pasahero ay nagsisigawan at nagtutulakan para makalabas, habang ang mga panel at kisame ng terminal building ay nagsimulang bumagsak. Ang mga pasahero ay nagtago sa ilalim ng mga upuan, habang hinihintay na huminto ang pagyanig. Sa mga basement parking area ng ilang condominium, ang mga motorista ay nakulong pagkatapos mawalan ng kuryente at huminto ang mga automated gate. Ang iba ay kailangang basagin ang emergency exit glass para makalabas. Habang unti-unting humihinto ang pagyanig, ang mga sigaw ng mga bata, ang hiyaw ng mga taong humihingi ng tulong, at ang tunog ng mga kotse na inabandona sa gitna ng daan ay nagsimulang marinig sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa loob ng ilang minuto, ang mga parke, basketball court at bakanting lote ay naging evacuation centers, habang libu-libong residente ang sinabihang huwag nang bumalik sa kanilang mga tahanan. At habang nagpapatuloy ang evacuation sa Caracas, ang tunay na lawak ng pinsala sa ibang bahagi ng Venezuela ay unti-unting lumalabas. Ang pinakamatinding naapektuhang lugar ay ang La Guayara, isang mahalagang lungsod sa baybayin ng Caribbean Sea na matatagpuan sa hilaga ng Caracas. Dito matatagpuan ang maraming hotel, apartment complex, opisina at tahanan ng libu-libong pamilya. Ayon sa mga autoridad, 12 ng gusali ang nakatanggap ng malubhang pinsala, habang ang iba ay ganap na gumuho. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na eksena ay ang pagguho ng 10-story Edwards Hotel. Batay sa mga video na kinumpirma ng mga mamamahayag, ang pasukan lang ng gusali ang natitira, habang ang natitirang bahagi nito ay ganap na gumuho at naging isang bundok ng semento. Kinatatakutan ng mga autoridad na maraming bisita at empleyado ang nasa loob ng gusali nang mangyari ang kalamidad. Sa lungsod ng Tucacas, mahigit 50 kilometro mula sa Caracas, isa pang multi-story hotel ang gumuho. Sa El Honquito, sa kanluran ng Cabecera, isang video ang kumukuha ng isang gusali habang ang mga haligi nito ay unti-unting sumusuko bago ito ganap na gumuho sa harap ng mga taong nagtatakbuhang lumayas. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 50 malalaking gusali kasama ang mga hotel, opisina, ospital
condominium at pampublikong gusali ang nasira o ganap na nawasak sa iba't ibang bahagi ng Venezuela. Sa hating gabi ng unang araw, ang mga rescuer ay nagsimulang marinig ang mga sigaw at katok mula sa ilalim ng ilang gumuhing gusali. Isang matandang babae sa La Guaira ang nagsabi sa isang mamamahayag na naririnig niya ang boses ng kanyang apo mula sa ilalim ng mga labi, pero wala silang sapat na kagamitan para alisin ang malalaking block ng semento. Karamihan sa mga nagtutulong sa paghahanap ng mga nakaligtas ay gumagamit lang ng mga pala, martilyo at kanilang sariling mga kamay dahil kulang ang mabibigat na makinarya sa lugar. Noong 3:00 ng madaling araw ng Hunyo 25, halos 9 na oras pagkatapos ng dalawang makapangyarihang lindol, ang Venezuelan government ay nagsimulang maglabas ng mga opisyal na bilang ng mga biktima. Sa simula, 32 katao lang ang nakumpirmang patay at mahigit 7 ang nasugatan. Pero kahit ang mga opisyal mismo ay umamin na ang mga bilang na ito ay pansamantala lang dahil maraming lugar ang hindi pa naaabot ng mga rescuer. At nang sumikat ang araw kinabukasan, ang tunay na lawak ng pinsala ay naging mas malinaw mula sa himpapawid. Sa ilang bahagi ng La Guaira, may mga block ng komunidad kung saan 2 o 3 gusali ang ganap na nawala sa kanilang dating lokasyon. Sa iba pang lugar, ang mga dingding lang ang natitira, habang ang bakal, muebles at personal na gamit ng mga residente ay nakakalat sa paligid. Noong hapon ng Hunyo 26, mahigit 235 katao na ang nakumpirmang patay at mahigit 4,300 ang nasugatan. Pero noong Hunyo 28, ang bilang ng mga namatay ay umabot na sa mahigit 1,400 at patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa US Geological Survey, may 44% posibilidad na ang kabuang bilang ng mga namatay ay maaaring lumampas sa 10,000 batay sa lakas, lalim at lawak ng pinsala ng lindol. At may 30% posibilidad pa na ang bilang ng mga biktima ay maaaring umabot sa 100,000 kung mapapatunayan na malaking bilang ng mga tao ang nakulong sa mga gumuhing gusali. Bilang tugon sa kalamidad, ang Interim President Delcy Rodriguez ay nagdeklara ng National State of Emergency para mapabilis ang pagpapadala ng karagdagang tauhan, kagamitan at pondo para sa search and rescue operations. At ang tulong mula sa buong mundo ay nagsimulang dumating. Ang United States ay nagpadala ng humigit kumulang $150 milyong sa emergency aid, kasama ang military transport aircraft, specialized urban search and rescue teams, mga doktor, gamot at kagamitan. Ang El Salvador ay nagpadala ng 3 rescuers at 50 tonelada ng kagamitan at relief supplies. Ang Mexico, Ecuador, Brazil, Chile at Dominican Republic ay nangako rin ng tulong. Ang European Union ay nag-activate ng kanilang satellite monitoring system para matukoy ang mga lugar na may pinakamalaking pinsala. Pero kahit dumating ang tulong mula sa buong mundo, malinaw na ang Venezuela ay kulang sa kagamitan para harapin ang isa sa mga pinakamalaking kalamidad sa kasaysayan ng bansa. Sinabi mismo ng mga awtoridad na ang mabilis na pagdating ng tulong mula sa ibang bansa ay kritikal bago maubos ang pagkakataon na mahanap ang mga taong maaaring buhay pa sa ilalim ng mga labi. At kahit sa gitna ng trahedya, may ilang milagro na naganap. Ilang sanggol at matatanda ang umano'y inilabas ng buhay mula sa mga labi pagkatapos ng mahigit 1 araw na nakulong. Pero para sa libu-libong pamilya na naghihintay pa rin ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay, bawat oras na lumilipas ay nananatiling mahirap. 2 lindol, 38 segundo. Mahigit 1,000 katao ang namatay at patuloy pa ring tumataas. Ang trahedyang ito sa Venezuela ay isang malinaw na paalala sa ating lahat na walang bansa ang ligtas sa puwersa ng kalikasan. Kahit gaano kaordinaryo ang isang araw, kahit gaano kamasaya ang okasyon, kahit gaano kakomportable ang iyong buhay, sa loob ng 38 segundo, lahat ay maaaring magbago. At para sa atin mga Pilipino, na nakatira rin sa isang bansang tinatahak ng maraming fault lines at madalas na nararanasan ang mga lindol,
Ang trahedya sa Venezuela ay hindi lang isang balita mula sa ibang bansa. Ito ay isang babala. Alamin ang pinakaligtas na bahagi ng inyong tahanan. Pag-usapan ng pamilya ang evacuation plan. Maganda ng emergency supplies. Dahil kapag nagsimulang yumanig ang lupa, wala ka ng panahon para maghanda. Ang tanging maaasahan mo ay ang mga paghahanda na ginawa mo bago pa man dumating ang kalamidad. Iyon ang tunay na aral ng Venezuela. Huwag nating kalimutan. Nalungkot ka rin ba sa nangyari sa Venezuela? Handa ka na ba sa posibleng lindol dito sa ating bansa? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.